Ay first time na to. Okay. First time. Okay. Kasi pangalan ni Ma'am. Tapat ni Ivy. Princess. Okay, welcome Princess. Asa pa yun ay first time. Okay, so wala na no. Second time na ni brother. Salamat. Okay, so karong buntag we'll be talking about the second installment of our series, the tenses of salvation, no? So we are now in the present tense of our salvation. Let us open our Bible in 1 Corinthians 1:18 before tayo proceed sa atong main text. It says, "For the message of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God." Mga igsoon, the Bible speaks about three tenses of our salvation. Sumuna kung na'y mangutana sa imo, luwas na baka, pwede kamingon, I am saved. Pwede pa kamingon nga, I am being saved. Pwede pa kamingon nga, I will be saved. It depends on the context of your conversation. Okay, so that is the biblical answer. Luwas ka na, ginaluwas ka pa, luwason ka pa. So today we are now in the present tense of our salvation. So the past tense of our salvation is justification. I am saved from the penalty of sin. Iluwas na ko gikan sa bayad sa sala. So if I will die today, I will be in heaven because I am saved already. So inay mong katapat, bingo ka na. Langit ka na kung mamatay ka. So pwede na kita mga matay igsoon. Nawan simbak ko. The present tense of our salvation is sanctification. I am being saved from the power of sin. Justification, I am saved from the penalty of sin. Sanctification, I am being saved from the power of sin. Tinuod, gabugno pa mi sa sala, pero ang sala, dili na nako agalon. Sin is not my master anymore. So pakiuyog imong katapad, you have the power to conquer sin because we have been delivered from the power of sin. No? So usahay, ga-struggle kita, usahay, mapildi kita, pero igsoon ang sala, dili na nato agalon. Pakiuyog sa imong katapat, dili na nimo agalon ang sala. You can say no to your sin. Okay? The future tense of our salvation is glorification. I-review, justification, saved from the penalty of sin. Sanctification, saved from the power of sin. Glorification, saved from the presence of sin. This would be the time nga magbulag na mo sa imong sala. So, mga igsoon, there will be time na ako akong sala, mag-divorsyo na gyud. So, panahon nga ilisa na nga akong lawas anang resurrected bodies or glorious bodies, lawas nga dili na makasala. That is the completion, the totality of the salvation of man. You will be justified, you will be sanctified, and you will be glorified. And everybody will say, Amen. Okay, so in 1 Corinthians 1:18, wala nag-ingon si Pablo nga partial pa lang ang imong kaluwasan. Wala nag-ingon nga 20% pa lang ang imong kaluwasan or 30% pa lang ang imong kaluwasan. Gipakita dinhi the ongoing process or the ongoing work of God sa kinabuhi sa mga magtutuo. Nga gina matarong pakita sa Ginoo. Okay? Sa justification, gideklarar na kitang matarong, but in reality,
ginamatarong ka pa. So na ayaw ka tingala, ngano makasa pa man jud ko, pastor? Ginamatarong ka pa igsuon. Dili ka pa matarong. Declared righteous but not made righteous. Atubangan sa Ginoo, because of Jesus, you are complete. Pero sa mata na mo, igsuon, makasala ka pa. And everybody will say, muna ayaw na nagamitan ng term nga simba-simba. Wa gihapon na usab, ikaw da igsoon, na usab na da ka. Ayaw na nagamitan nga term. Eh wala pa nahuman ang Ginoo panday sa matag usa sa ato. And everybody will say, God is still in the process of building you, making you. Okay? Ginamatarong pa kita sa Ginoo, and it's a lifelong transformation. Hangtod sa imong kamatayon, pandayon ka sa Ginoo. Longevity is not maturity. Again, longevity is not maturity. It does not mean nga idaran ka na, matured ka na sa pagtuo. No. It does not follow that way. Maturity is a personal choice. You have part, no, in your spiritual growth. You have to cooperate with the process of the Holy Spirit. Aron ka mo mature diha sa imong pagtuo sa Ginoo. John 17 verse 15 to 18. Salamat nisi sa atong scripture reading for today. I do not pray that you should take them out from the world, but that you should keep them from the evil one. They are not of the world, just as I am not of the world. Sanctify them by your truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Muning pag-ampo ni Jesus Christ, the night before He was crucified. Before siya ilansang sa cross, muna iyang personal nga pag-ampo para sa iyang mga disipulo. Unsa ang pag-ampo ni Kristo? Lord, make them holy. Kanang balaan jud, balaan dili nang nahuli sa asawa. Huli jud, huli. Lahi nang huli, nahuli sa asawa, lahi na. Or nahuli sa uyab. Huli jud, balaan jud. The greatest prayer that you can pray for yourself, Lord, himo ako matarong. Lord, balaan ako matag-adlaw. That is the greatest prayer that you can pray for yourself. Ginoo, usba, Lord, ang akong kinabuhi. That is the best prayer that you can offer to yourself. Ingon siya, Father, make them holy. Now, what is sanctification? It is the process by which one is being made holy. It is the process by which one is being made holy. So, muni ang proseso nga ang usa ka Kristohanon ginamatarong sa Ginoo. Ginapanday sa Ginoo ang batasan. Ginabalaan sa Ginoo. So dunay duha ka meaning ang word nga holiness or ang sanctification or holiness are just the same. Mao-mao ra na silang duha. Okay, so dunay duha ka meaning ang holiness. Dunay primary meaning ug dunay secondary meaning. Okay, the primary meaning of the word holiness or sanctification is this one. Number one, the positional holiness. Positional holiness. Everybody say positional holiness. Pag sinabing positional holiness or position, at tubangan sa Ginoo, gikuha ka sa kadiliman, gibutang ka sa kailawan. Tawag sa Tagalog sa kaliwanagan. Tawa, liwanag, no? You had been from the world for the Lord. Gikuha ka sa kalibutan, gibutang ka dinhi sa gingharian.
there is a change of position. So, lingay mo katapat, you have change in position. So, there is now change of ownership. So, sa una, ang nanag-iya sa ako ang kalibutan. Karon ang nanag-iya sa ako ang Ginoo. So, I belong to Jesus. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. You belong to Jesus and Jesus belongs to you because you are united in Christ for eternity. Pag luwas ka na igsoon. Pastor, nagduwa-duwa pa mong gusto akong kaluwasan, Pastor. Makasahap man jud ko. Igsoon, the assurance of your salvation is not based on your performance. Balikon ko, the assurance or the security of your salvation is not based on your performance. Because our performance is fluctuating. Tarong ko karon ugma na puhod, badlungon. Tarong na po ko ugma, badlungon na po ko sunod adlaw. The security of my salvation does not lies on my performance. It lies on the finished work of Jesus Christ on the cross. And everybody will say, tungod kay namatay naman si Kristo, og mituo ko kang Kristo, I will be saved. Okay, so again, the first meaning is positional sanctification. Nilahit na ko. Gikuha na ko gikan sa kangit-ngit o gibutang na dinhi sa kahayag. God said, ako ka na. So, I belong to Jesus. So, muna igsoon, stop defining your life according to your past. Pastor, palahubog yung kay ko, pastor ba? Badlungon yung kay ko, pastor ba? Immoral yung kay ko, pastor ba? Stop defining yourself by your past. Panag-iya ka na sa Ginoo. That is your greatest identity. I belong to Jesus. So there is tension mga igsoon tungod kay ang akong tiil napa sa kalibutan, ang akong lawas napa sa kalibutan, ang akong trabaho napa sa kalibutan, ang akong pamilya napa sa kalibutan, pero ang akong kasing-kasing, it belongs to another kingdom. Pero ka nang nagtrabaho ka, alas 8 alas 5, pag alas 4:59 na kakisi-kisi ka na kay gusto na kay kamuuli. Because you know that you do not belong to your work. You know that you belong to your house. Lami na gyud kay ipauli. Lami na gyud kay ipahulay. Mao pud na ang pagbati sa usa ka Kristohano. Deep inside my heart, I know nga dili ko tagayuta. Deep inside my heart, kabalo ko nga tagalangit ko, and everybody will say, I do not belong in this kingdom. I am in the world, but I do not belong to the world. Nako sa kalibutan, pero dili ko taga-kalibutan. Munang na-tension mga igsoon. Tungod kay ang atong kasing-kasing, it belongs to heaven. Okay, mangutan ako sa inyo ha. Kita ba mong mga travelers nga nag-rent og hotel, niya ilahang gi-renovate ang hotel? Pero wala pa ko kitag travelers nga nag-rentaw niya iyang gipa-renovate, gipagwapo niya iyang girintahan. Why? Because kabalo ka nga temporary ra ka diha. And everybody will say, yang anong ikaw lagi kay mura kay taga-kalibutan na. Investing all your life, all your skills, all your money on earth. Ikso dili ka taga-yuta, taga-langit ka. Munang ang ingon ang Ginoo, pagtigom og mga bahandi ngadto sa langit. You do not belong here. One day muhawa ra ka dinhi igsoon. Pa ni kwan sa among Bible study si Louie ba to, si Ivy, pastor. Yung bago pa kayong TV, pastor ba? Sige na mo gamit, kinako palit kimi pastor. Kadugayan pastor di ka matagbaw pastor no. Karon labay-labayan na namong tibing dako. Tinuod gina. Gusto palit niyo ko ani kay gusto ginako ni after 1 month. Wala na. Because things cannot satisfy your soul. Palit niyo ko ani nga sakyanan jud kay ganahan kay ko ani after 1 month.
first few days, sige pa na, bagnod-bagnod og trapo sakyanan. Bagnod-bagnod pa nagtrapo. First day, second day, third day, after 1 month, wala na. Kabulingit na ni washing-washing. Pag-abot sa akong trooper sa una, bisa karaan na to. Halos di matugpahag langaw, mas slide laging langaw lagi. Tanang mga pagwapo, pasinaw, gipalit. After 1 month, awa na. Dili na mo slide ang langaw, mo pilit na ang langaw. Igsoon, this is the reality of life. Walay katagbawan dinhi sa kalibutan tungod kay dili ta taga kalibutan. We do not belong in this kingdom. Okay? So first, positional sanctification. You had been positioned in the light. You had been positioned in the kingdom of God. So there is change of ownership. So that's a one-time transaction. Kaya isa na mahitabo. No? Second meaning of sanctification is the practical or the progressive sanctification. Maraming sa binisaya pa ni, ginausab ikaw sa Ginoo. Ingay mong katapat, ginausab ka pa sa Ginoo. No? So mga igsoon, pasensya na mo kang pastor. Ginausap ako sa Ginoo. Sama po ako kang Louie, pasensyahan ako si Louie, kay ginausap pa na sa Ginoo. And everybody will say, so mga bana, pasensyahin yung mga asawa. Ginausap pa intaw na sa Ginoo. Mga asawa, pasensyahin yung mga bana. Ginausap pa na sa Ginoo. And everybody will say, o kining pagpanday sa Ginoo, it's a lifelong process. Hangtod mamatay kita, ginapanday pa kita sa Ginoo. Abi na ko sa una mga igsoon nga kung mamatay na ang Kristohanon, perfect na siya. Gikuha na sa Ginoo kay angayan ng kuhaon. Manaingon sila nga, di daw ka magpabuutan kay kuhaon daw ka sa Ginoo. Wrong. That's what I thought before nga, kung perfect na kay ka, kuhaon na ka sa Ginoo, dili tinuod. Walay state of perfection samtang naa pa kita sa kalibutan. There is none. Because perfection is our reward in heaven. Muna ang atong paabuton kung nakita sa langit, mga perpekto na kitang mga binuhat. So, sadya si Ruking Langit, no? Wala na yung mga marites dito, wala na yung palaaway. Hindi siguro kanindot, no, ang langit, no? Imagine that world ba? Walay palaaway, walay mga chismusa, walay asawa nga mangaway, no? Ano na si Richie, oh. Ya, tanaw na siya kagpan. Wala. Basig awayan ni Kwan si Richie. Ana si Richie, pandamay ka si pastor. No? So imagine that kind of world. Perfection is our reward in heaven. So again, bisag ginapanday pa kita sa Ginoo, pero atubangan sa Ginoo, kompleto ka na tungod kang Kristo. Ginausap ako sa Ginoo, but when God is looking at me, I am complete in Christ. Di nga mo katapat, walay kulang sa imo. You are complete in Christ. And by the way, dili ko mag-usab aron ko maluwas. Ha? Klarohon ako niya, dili ko mag-usab aron ko maluwas. Dili na mao igsuon. Gakausab ka tungod kay luwas ka na. Dunay gakahitabo sa imong gawas tungod kay dunay una nahitabo sa imong sulod. There is transformation of heart, munang dunay transformation of attitude, of actions, and everybody will say, Pastor, muna ko bisyo aron ko maluwas. No, dili na tinuod. Maghinay-hinay ka kaundang sa imong bisyo kay giluwas ka na sa Ginoo. Walay taong makausab sa iyang kaugalingon.
Can I have an announcement? You cannot change yourself. Kaya kung makausap pa ta sa atong kaugalingon, dili na mamatay si Kristo sa cross. Tama po ba? Pero walay taong makausap sa iyang kaugalingon, munang kinahanglan mamatay si Kristo. Aron ang atong pagtuo dito na kang Kristo, o si Kristo na ang muusab sa atong kaugalingon. And everybody will say, it's the Lord who will change us. Daily, matag adlaw, ginamatarong kita sa Ginoo matag adlaw. Di ba ningon ang Bible nga, be holy for I am holy. So, buti pasabutan na pastor, nang dili na makasala? No. Holiness on earth is not perfection. Klarohon ako ha? Every time makakita mo holiness sa Bible, it's not about perfection. Holiness means maturity, progressing, growth. So, hindi kayo mong katapat, it means progressing. It means maturity. Mutubo ka sa imong pagtuo diha kang Kristo. That is the meaning of the word sanctification. It's not about being perfect. It's becoming like Christ every day. So muna matingala ka, pastor. Murag na-feel ako, pastor, wala may pagtubo. Okay, 2 Corinthians 13:5. Basa. Ready? 1, 2, 3, go. Uy, basin na na-disqualified rin sa ato. Hadlok ni nga verse, no? Sabi, abot na itong langit ningon, uy, disqualified man kaluwi. Patay. Ingon siya, examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Nang suway, usap nang examine. Sutaa, sabi ni Saya, susiha. Kung nanabagi ka sa pagtuluwas na madyug ka. Kung nagduwa-duwa ka, ingon siya, siguro Sige, ingon sa Bible, examine yourself. Wala na ingon nga, examine your pastor. Si pastor, wala nag-ingon. Examine your brother. No. Imo kaugalingon daw, susiha. The greatest tragedy of life is not that you will discover that you are a sinner. No. The greatest tragedy of life is that you live believing all your life that you had been saved, and then you found out later that you are not. Kana bitawng nagtubo ka, nidako ka, nabuhi ka, nag-assume ka nga luwas ka niya sa tumoy di ay ingon siya, disqualified ay ka. It's a personal, it's our personal responsibility to test our faith. Kung naa na bagid kita diha sa sabakan sa Ginoo. So mga igsoon, samtang may panahon pa, susiha. John 17. Okay. Ingon siya din ha, sanctify them by your truth. Kinsa man ang them? Para ba na sa mga wala pa naluwas or sa mga naluwas na? It refers sa mga naluwas na because ang iyang giampuan during this time ang iyahang mga disipulo. Mga igsoon, this is not an evangelistic prayer. This is a prayer for personal spiritual growth. Again, ang ato ang pagkamatarong, ang ato ang pagkabalaan, that is all that matters to God. That is all that matters to God. God is more concerned of our holiness than our giftedness. Mas concerned ang Ginoo sa imong holiness kaysa imong giftedness.
Mas concern ang Ginoo sa imong deepness in maturity than the wideness of your ministry. Usay, gamit kita sa simbahan, pero mabaw kita sa maturity. Atong huna-huna, busy kay ko pastor, gamit ko din, gamit ko to, gamit ko dito, pero mabaw igsuon. Again, mas concern ang Ginoo sa kalalom sa imong pagtubo kaysa kalapad sa imong buluhaton. And everybody will say, dili bot ipasabot nga, involved ka sa ministry dinhi, involved ka sa ministry dito, involved ka sa ministry dito, lalom ka na. No. Ngunang ingon ni Jesus Christ, sanctify them, Lord, Father, make them holy. Muning pag-ampo ni Kristo. Wala mo siya ningon nga gamita sila Ginoo or gamita sila amahan ko, no. Before ka gamiton sa Ginoo, balaanon sa Ginoo. In Philippians chapter 2 verse 12 to 13. Okay? Therefore, my beloved, as you have obeyed me, always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out. Kisay mag-work out? Kisay mag-work out? Kita. Work out your own salvation with fear and trembling, because it is God who works in. I work out because God is working in. Nakuha niyo ang connection? God is working inside me and I have to work out. Doon na nahitabo sa akong sulod, munang dapat doon ay mahitabo sa akong gawas. Tumurabag, gihimo na akong pastor sa Ginoo, kinahanglan ikinabuhi na ko ang akong pagkapastor. Murabag, giluwas ka na sa Ginoo, ikinabuhi ang imong kaluwasan. Ginamatarong ka na sa Ginoo, ikinabuhi ang imong pagkamatarong. I have to work out. And everybody will say. So there is a cooperation between God and me. God is working in and I have to work out. Salamat para Ala, no? Praise the Lord. I have to work it out. So muna, I work. Maningkamot ko because I am not working alone. I am in cooperation with the Lord. He is working in and I am working out. Live as the person God has already declared you to be. Kung doktor ka, ikinabuhi ang imong pagka-doktor. Lisod po no, doktor ka niya, nag-uma ka. Pwede ba? Sayang nga pa. Ano sa imong silingan mo, kasayang good. Piloto ka niya, nananggot ka. Piloto, mas lubi, pastor. Kung pilot ka, sakay ka aeroplano, ayaw pananggot og lubi. Di ba ka ng sukwahi, makayo ka nga, saan yung klaseng tawhanan ni nga, pilot mo, lisensyadong pilot niya ng nananggiti. Imagine kung saan tanaw sa kalibutan sa Kristohan nung nagkaangkaang. Saan yung tawhanan ni nga, ingong Kristohanon, pero, di ba, so, todo ay. Ate mo tiyaw, si Kuya Dexter. May gani ba? Sa ate mo tiyaw, ba? Okay, so, how can I become holy? If holiness is the concern of God sa mga Kristohanon, kining pagkamatarong, mo gini ang concern sa Ginoo sa ato, paano ba ko mahimong matarong? How can I be holy? How can I be righteous? Ingon siya kaganina, balik ta sa 7:17, John 17, 7:17 ba to? Ay, 17:17. Sanctify them by your truth. So, unsa daw ang instrument nga gamiton? To sanctify? By your truth. What is this truth? Ang pulong sa Ginoo. The unadulterated word of the Lord. The truth. Dili nubina? Sa pa? Dili mga commentary? Sa pa? Daham ta mga supplement, mga sa tawa na, mga supplementary books na kwan? No. Dili leadership book. Makatabang sila, but it will not sanctify you. Unsa ang maka-sanctify?
Ang pulong sa Ginoo. Pakiuyog sa mga katapat, ang pulong sa Ginoo. So, tingay mo katapat, that's why you need Bible study. Ang pulong sa Ginoo maoy maghimong matarong sa imo. The ministry of the word is for correction, for reproof, for training in righteousness. Okay? Ang pulong sa Ginoo muni ang gamiton sa Ginoo aron i-train kita sa pagkamatarong. Pastor, dugay na yung Bible study. Pastor, wa magapon ko na usab. Wa mo ang tingana. Wa mo ang tinga. Usa na katuig ni pastor, balik-balik Bible study. Wa magapon na usab. Ingon ani siya mga igsoon. Ingon inini. Inini. Okay? Okay. Paragod sa samin, ang samin, di man na mo hugas imong naong. Pero ang samin, maoy magsulti nga hugaw ang imong naong. Pero dili na mo kiskis imong naong. Tama po ba? Ayaw pasangin li ang samin nga hugaw ang imong naong. Ni sabihin na ni, hugaw gapon ako naong. Ang samin magsulti sa imo nga pahiri ang imo naong kay dunay hugaw. That's the ministry of the mirror. It will tell you nga dunay problema sa imong naong. That's the ministry of the word. Sultihan ka, dunay problema ang imong kasing-kasing. Sultihan ka nga, sala na imong ginahimo. Pero ang kausaban, magdepende sa imong desisyon, mag-usab ka og dili. Muna ninyo siya, work out your own salvation. You have to cooperate. Salamat, Brad Alan. Ang pulong sa Ginoo muni mo sulti sa imo nga na usbani. Dili na mao. That's how important is the word. Kung ayaw pa sa hindi nga, wag ko nabli sa wali. Wag ka nabli sa wali, hindi man ka mag-cooperate sa pulong sa Ginoo. Tawag kay Brad Alan. Mang, diri na ito ni papaniutol, Brad Alan, man. Salamat sa Ginoo. Amen? Nasabta na to. Ang Bible, bisa pag isagpan, ani mo din na mausap sa tao. Kinahanglan i-apply nimo ang pulong sa Ginoo. Tama po ba? Katawa sa project. Tama po ba? Inumdam rin ako itong istorya hinoon nga. Gusto ko siya sa iyang asawa. Ingon siya, lapayon tinong ka. Usay lang ba yun? Lapayon tinong ka, pulong sa Ginoo karon. Kina niya, lapayon ta kaning, usay lang ba yun? Lapayon ta ning pulong sa Ginoo ba? That is the ministry of the word. That's how important is the word. Nuna, ang pagsimba nga sama ni ini, do not underestimate the power of worship. This is the venue nga makadungo ka sa pulong sa Ginoo. Prayer meeting, that is the venue nga makadungo ka sa pulong sa Ginoo. Bible study, that is the venue nga makadungo ka sa... Bisan pa masikag Bible study, kung di ka mag-cooperate, di ka mausab igsoon. Sipa, sige ka simba. Sige kadungos pulong sa Ginoo, di ka mag-cooperate sa pulong sa Ginoo, di ka mausap. Ang pulong sa Ginoo mag-ingon sa imo nga garbuso kay kanak. So you have to change. Dalo kay kanak. Di ka hatag sa imong tayo sa opering nak. Hilom-hilom na uban kay murag padulong na si pastor dito ba? Kapadulong tapsing-tupsingan na jud ko ani ba? Nya ikaw kay pagahi man kasi imong kasing-kasing. Usa nimo pagkausab? And everybody will say, bakakon kay kanak. Hindi na nakausab. Because the word is telling you, reminding you. Mura siyang samin nga magsulti sa imo nga hugaw imong mata. Sa imong ayuhon, di ba? Sumupo na ang pulong sa Ginoo. It will tell you what you need to do. And everybody will say, okay.
Ingon siya, verse 16 daw, Milky. Sorry kayo. 15. I do not pray. Wa ko nag-ampo nga kwaon nimo sila sa kalibutan. Ingon siya, I do not pray nga you take them out of the world. But you should keep them from the evil one. Verse 16. They are not of the world, just as I am not of the world. Lakto ta sa 18. As you sent me into the world, I also have sent them into the world. Nganong napata sa kalibutan? He is sending us to the world. Kaya kung kaluwasan lang ang purpose Ginoo sa imuluwi, itong pagbautismo sa una, gilumsa na ka. Langit naman ka. Lumsa na. No. Kung kaluwasan lang ang purpose Ginoo, lumsa na ni para di makasala ni. Langit naman ni. Pero nganong wala ko man tagi panglumsan sa Ginoo. Kaingon siya, I am sending you, gipadala kita sa kalibutan. So, wala lang ka sa kalibutan pagtrabaho. Wala lang ka din sa kalibutan aron magtukod og pamilya. Nakapas kalibutan tungod kay gipadala ka sa Ginoo. Palakpakan nato ang Ginoo. God is sending us into the world. We do not belong to this world. But He is sending us to the world. Muraw ka ng barko nga nasa tubig. Ang barko, gidesign nga mulutaw sa tubig. Wala gidesign ang barko nga ang tubig nasulod sa barko. Wala gidesign. Sabi to, tama ako sa to. Ang barko, gidesign nga ang tubig nasa iyang gawas. Ang barko, wala gidesign nga ang tubig nasa iyang sulod. Nasa gawas. Okay? Hangtod nga ang tubig nasa gawas sa barko, maayo kay na. Pero pag ang tubig na nasulod sa barko, makadaot na. The boat is in the water, but the water is not inside the boat. Kuha? Mao po na sa Kristohanon. Naakos kalibutan, hangtod nga naakos kalibutan, maayo na. Ang problema, kung ang kalibutan na nasulod sa ako, makadaot na. And everybody will say, it's okay, Pastor, napalibutan ko mga kuan, Pastor, padili Kristiyano, it's good. Kaya mo ng programa sa gi-send out ka sa kalibutan. Ang problema, kung katong taga-kalibutan ni sulod na sa imong gingharian. Ikaw na hinon ang natakdan. So again, kung ikaw makatapod, wala na'y problema. Pero kung ikaw na gani matakdan, dako na ng problema. So mga estudyante, wala lang mo nag-eskwela sa inyong eskwelahan. Gipadala mo sa Ginoo sa inyong eskwelahan. Mga trabahante, wala lang mo sa inyong kumpanya ayon magtrabaho. Gipadala mo sa Ginoo aron ipadala diha sa inyong trabahoan. Let your light so shine before men. Ang Kristohanong matarong is a powerful instrument in the hands of God. Ang Dios mo gamit lamang sa panudlanan nga limpyo, dili sa panudlanan nga hugaw. Kung gusto ka gamiton sa atong Ginoo, hinloi ang imong panudlanan. Clean your vessel. Ang Ginoo willing mo gamit ni bisan kinsa. Willing mag-cooperate sa plano sa Ginoo. Daghay mga batanon karon, they are driven by dreams but not with purpose. Single men and women, grabig pangandoy pero wala ang purpose Ginoo. Eskwela, wala tuo, acquiring knowledge,
driven by dreams, but not with God's purpose. Negosyante, driven by earnings, not with God's purpose. Ingon ang pulong sa Ginoo, God sent us into the world. Magnegosyo ko, dili lang mag-earn o kwarta. Magnegosyo ko, ay gipadala ko sa Ginoo sa kalibutan. And everybody will say, trabahante, driven by salaries and increase. Nagtrabaho ta kay gipadala ta sa Ginoo kung asa ka nahangutan karon mga igsoon. So, ang imong classroom, ang imong workplace, ang position sa imong tindahan kung asa ka nagnegosyo, that is your mission field. And I am praying one day, kung asa ka nagtrabaho, doon ay kalag nga madala diha sa tiilan sa Ginoo. Buhi pa magini si pastora, pitok-pitok pa maning mata niya, siya ang bugtong ebidensya. Pag eskwela niya sa Yusef, dili siya kasabot unsa ang purpose sa Ginoo nganong pa-eskwela siya sa Yusef. Ni graduate og education para wala ipatudlo sa Ginoo sa education. Kung imong tanawon, it is lost. Kasayang sa akong lisensya. Na professional teacher ko pero wala mo ko gipatudlo sa Ginoo, kasayang, dili sayang. Tungod sa iyang pag-eskwela sa Yusef, munang na si Marvin sa kamot sa Ginoo. Munang na si Pastor Amian sa sabakan sa Ginoo. Munang naa si Elaine sa kamot sa Ginoo. Wala balay palakpak din ha? Kung wala siya ni eskwela sa Yusef, walay Marvin nga maglingkod sa atong sound system. Dunay purpose ang Ginoo nganong gipadala ka dinha. And it is always connected to souls. Amen? Amen. So again, justification, that is the past. Saved from the penalty of sin. The present, sanctification, saved from the power of sin. So, I still struggle with sin, but sin is not my master anymore. Let us bow down our heads.